Maraming bagay na ayaw mong sundin. Maraming bagay na pakiramdam mo ay walang saysay. Pero kapag may ipinapagawa sa iyo ang Diyos, ang tawag doon ay pananampalataya. Hindi ka susunod hanggat hindi mo talaga pinagkakatiwalaan ang Panginoon. Tayo ay namumuhay sa pananampalataya, hindi sa nakikita. Paano ka magde-develop ng mga leader? Yan ang tanong ngayon. Nais kong ibahagi sa inyo mula sa Biblia kung paano dapat mag-develop ng mga leader. Maaari mo bang ipaliwanag sa akin kung ano ang ibig sabihin ng salitang leader? Sino man. Ang isang leader ay hindi nagiging leader dahil lang may titulo siya. Ang leader ay simpleng tao na may impluensya. Dapat maging positibong impluensya ka, may titulo man o wala. Ang isang leader ay magkakaroon ng tagasunod dahil ikaw ay isang influencer. Paano ka magiging positibong influencer? Kung naghihintay ka ng titulo bago ka maka-impluensya sa iba, hindi ka tunay na leader. Ang tunay na leader ay hindi nangangailangan ng titulo. Siya ay makakaapekto sa iba. At iyan ang nais kong maging kayo lahat. Isang tunay na mga leader sa paningin ng Diyos. Ngayon, tingnan natin kung paano bumubuo ng mga leader ang Diyos. Narito ang 4 na prinsipyo. Marami pang iba, ngunit ngayon gusto kong mag-focus kay Josue. Bakit si Josue? Dahil matututo kayo mula sa aklat ni Josue at maisusulat ninyo ang mga bagay tungkol kay Josue. Bata pa siya nang ginamit siya ni Moises upang maging leader. Kaya ang unang bagay na gusto kong maintindihan ninyo, para makabuo ng mga leader, kailangan ninyo silang turuan, sabihin ng lahat, pagsunod. Kaya sabihin mo sa katabi mo, pagsunod. Bakit ito mahalaga? Ang pagsunod ay isa sa ating mga pangunahing pagpapahalaga. Kung pamilyar ka sa CCF, isa sa atong mga pangunahing pagpapahalaga ay pag-ibig. Ang susunod na hakbang ay ang pagsunod sa pag-ibig. Paano? LOVE. Ang V ay nangangahulugang volunteer. Naniniwala tayo sa volunteerism, hindi sa mga binabayarang gawain. Voluntaryo. Ano ang E? Inganyuhin ang pamilya. Ngunit ang pangalawa ay pagsunod. Ang unang pagkakataon na mababasa mo ang pangalang Josue ay matatagpuan sa Exodo Kabanata 17. Ang unang pagbanggit kay Josue ay nasa Exodo 17. Lahat tayo, basahin natin ito ng sabay-sabay. Sinabi ni Moises kay Josue, pumili ka ng mga lalaki para sa atin at lumabas ka. Lumaban ka laban sa Amalek. Bukas tatayo ako sa tuktok ng burol na iyon, hawak ang tungkod ng Diyos sa aking kamay. Gusto kong isipin mo na ikaw si Josue ngayon. Ngayon na magkakaroon ng digmaan, ikaw ang itinalaga ni Moises. Ano ang dapat mong gawin? Ayon kay Moises, ikaw ang dapat pumili, maghanap ng mga lalaki, sunod, ikaw ang lalaban. Ano naman ang gagawin ni Moises? Tingnan mo lang ang talatang iyan. Sinabi ni Moises kay Josue, pasensya ka na, ikaw ang lalaban pero ako ay tatayo sa tuktok ng burol. Ngayon, kung ikaw si Josue, ano ang sasabihin mo? Ikaw ang inaasahang maging pinuno. Ikaw ang dapat manguna sa labanan. Ako ang pinapapaglaban mo. At saan ka naman pupunta? Doon ba sa may burol? Kaibigan, tandaan mo na siyang lubos na nagtiwala si Josue sa kanyang pinunong si Moises. Sumunod siya. Ano ang punto? Dapat mong maunawaan si Josue ay sinanay ni Moises noong siya ay bata pa. Sinasabi sa atin ng Biblia sa Exodo 33 na ang Panginoon ay nakikipag-usap kay Moises ng harapan. Kapag bumabalik si Moises sa kampo, ang kanyang lingkod na si Josue, anak ni Nun, isang binata, ay hindi umaalis sa tolda. Sa madaling salita, si Josue ay isang binata, lagi siyang kasama ni Moises. Kung titingnan mo ang Biblia, mauunawaan mo ngayon ang sinadyang pagdidisipulo. Ano ang sinadyang pagdidisipulo? Si Moises ay may Josue. Si Elias ay may Eliseo. Si Pablo ay may Timoteo. Ngayon, hayaan mong itanong ko, sino ang iyong Pablo? Sino ang iyong Timoteo? Lahat ng aming mga pastor, kasama na ako at ang aking mga anak, lahat kami ay may Timoteo. Sadyang sinisikap kong magpalago ng iba. Meron akong Pablo.
Ako ay may pananagutan sa isang grupo ng mga lalaki. Dapat kang maging sinadya sa iyong ginagawa. Ano ang itinuturo mo? Itinuturo mo sa kanila ang pagpapasakop sa autoridad. Si Josue na anak ng lalaking si Nun ay ang tapat na tagapaglingkod ni Moises mula pa noong kanyang kabataan. Bakit ko sinasabi na napakahalaga ng pagsunod? Basahin nating lahat ito. Ang isang leader ay kailangang matutong sumunod muna bago siya epektibong makapanguna sa iba. Ganito namin pinapalago ang mga leader. Sinasabi ko sa lahat ng miyembro ng D-Group, mga leader ng D-Group, tingnan ninyo kung sila ay masunurin o hindi. Dahil ang pagsunod ay nagpapahiwatig ng kababaang loob. Ang pagsunod ay nagpapahiwatig ng kahandaang matuto. Alam ninyo, madalas sabihin ni Warren Wiersbe ito, lahat. Sabay-sabay, handa na, sige. Bago gamitin ng Diyos ang isang tao ng dakila, tinuturuan muna niya ito ng malalim sa paaralan ng pagsunod. May iba't ibang autoridad na binanggit sa Biblia. Halimbawa, ang una sa lahat ay ang Diyos. Dapat nating ipasakop ng lubusan ang lahat sa Kanya. Siya ang pinakapinuno ng lahat ng autoridad. Kaya meron kang malinaw na tagubilin mula sa Diyos, ang Biblia. Kung may mag-utos sa iyo na gawin ang isang bagay na laban sa Biblia, ano ang dapat mong gawin? Well, matutong maging katulad ng mga apostol. Basahin nating lahat ito. Sumagot sina Pedro at Juan at sinabi sa kanila, kung alin ang tama sa paningin ng Diyos na makinig kami sa inyo kaysa sa Diyos, kayo ang humatol. Hindi namin kayang tumigil sa pagsasalita tungkol sa aming nakita at narinig. Sa madaling salita, anumang utos na laban sa Biblia, hindi mo kailangang sundin. Malinaw ba? Pero bihira akong marinig na ang gobyerno, mga leader o mga magulang ay inuutusan ang kanilang mga tagasunod na suwayin ang Biblia. Bihira. Balikan natin. Susunod na autoridad ng magulang. Napakalinaw, magsimula habang bata pa. Sunod, meron kang autoridad ng asawa. Sunod, autoridad ng gobyerno, paaralan, guro, lahat ng ito. Empleyado, kung saan ka nagtatrabaho, pastor, simbahan. Kaibigan, bakit mahalaga ang pagpapasakop sa autoridad? Dahil 90% ng kalooban ng Diyos ay ipinapahayag sa pamamagitan ng mga itinalaga niyang autoridad. Uulitin ko, 90% ng kalooban ng Diyos ay ipinapahayag sa pamamagitan ng mga itinalaga niyang autoridad. Pag-isipan mo ito. Hindi mahirap malaman ang kalooban ng Diyos kung matututo kang magpasakop sa mga autoridad. Ang aking mga anak, habang sila ay lumalaki, tinuruan ko sila ng mga pundasyong katotohanan. Basahin natin ito ng sabay-sabay. Mga anak, sundin ninyo ang inyong mga magulang sa Panginoon. Tama ito, lahat kayong mga bata pa at nakatira pa sa inyong mga magulang, basahin natin ito ng sabay-sabay. Igalang lahat kayong nakatira pa sa inyong mga magulang, sabay-sabay, handa, sige. Igalang mo ang iyong ama at ina na siyang unang utos na may pangako upang maging mabuti ang iyong kalagayan at ikaw ay humaba ang buhay sa lupa. Bakit? Ito ba ang talagang binibigyang diin dito? Ito ang unang utos na may kalakip na pangako. Dahil ang pagpapasakop sa autoridad ay pundasyon. Kung hindi mo tuturuan ang mga kabataan na sumunod, balang araw kapag pumasok sila sa paaralan, magkakaproblema. Balang araw kapag nagtrabaho sila, magkakaproblema. Hindi nila nauunawaan ang pagpapasakop sa autoridad. Lahat ay magiging problema. Ngunit kung tuturuan mo silang magpasakop sa autoridad at ang dahilan ng pagpapasakop sa autoridad ay dahil sa autoridad ng Diyos. Kita mo kapag sinasabi ng Biblia sa asawa, magpasakop ka sa iyong asawa. Napakalinaw ng Biblia dahil ang Diyos ang nagtalaga sa asawa at ang asawa ay nasa ilalim ng Diyos. At dahil ang asawa ay nagpapasakop sa Diyos, hindi niya iniinda ang pagpapasakop sa kanyang asawa dahil mas malaki at mas makapangyarihan ang Diyos kaysa sa asawa. Alam mo, ang takot sa pagpapasakop ay baka maabuso ako. Mga ginang at ginoo, kung naniniwala kayo sa kapangyarihan ng Diyos, gagamitin ng Diyos kahit ang mga nasa kapangyarihan na umaabuso sa inyo upang hubugin ang inyong karakter. Pero kapag naintindihan ito ng inyong mga anak, mga magulang, basahin ninyo ito muli. Lahat ng magulang, basahin ninyo ito.
Mga anak, sundin ninyo ang inyong mga magulang sa Panginoon. Ito ay tama. Alam ninyo, nung lumalaki ang aking mga anak, nagkaroon kami ng mga kasunduan. Halimbawa, ano ang mga kasunduan? Hindi nila ibibigay ang kanilang puso sa kabilang kasarian. Sa madaling salita, hindi sila magpapakasal kaninuman nang wala ang aming basbas. Bakit mahalaga iyon? Dahil binigyan ng Diyos ang mga magulang ng espesyal na pangunawa, karunungan. Mga anak, kung matututo kayong igalang ang inyong mga magulang, tingnan ninyo ang ipinangakong pagpapala. Unang utos na may pangako, basahin ng lahat upang maging maayos ang inyong buhay. Kaya ang punto ko ay ito, kung tuturuan ninyo ang mga tao ng pagpapasakop sa autoridad, pagsunod, ito ay para sa kanilang proteksyon, ito ay para sa kanilang pagpapala. Kaya mga leader, matutong magpasakop sa autoridad. Napakahalaga nito. Tingnan ninyo si Josue. Kaya inutusan ni Moises si Josue na pumili ng mga lalaki. Basahin ng lahat. Josue, basahin ng lahat, ginawa ni Josue ang sinabi ni Moises sa kanya at nakipaglaban siya sa mga Amalekita. Umakyat sina Moises at Aaron sa tuktok ng burol. Sa tingin nyo, ano ang natutunan ni Josue sa tapat na pagsunod? Mga Ginoo at ginang, may mga bagay sa buhay ninyo na hindi ninyo matututuhan hanggat hindi kayo sumusunod. Ginamit ng Diyos si Moises upang hubugin si Josue, tinuruan siyang sumunod. Ang isang leader ay nagbibigay ng pagkakataon sa kanyang tinuturuan na magsanay ng pamumuno. Kaya ito ay isang pagkakataon para kay Josue na magsanay ng pamumuno at sumunod. Ano ang natuklasan ni Josue? Basahin natin. Nangyari na kapag itinaas ni Moises ang kanyang kamay, nananalo ang Israel. Kapag ibinababa niya ang kanyang kamay, nananalo ang Amalek. Sinuportahan ni na Aaron at Hur ang mga kamay ni Moises, isa sa isang gilid, isa sa kabila. Matatag ang kanyang mga kamay hanggang sa paglubog ng araw, basahin ang lahat. Nilupig ni Josue ang Amalek at ang kanyang mga tao sa pamamagitan ng talim ng tabak. Ano ang natutunan ni Josue? Ang realidad ng espiritual na labanan. Tingnan ninyo, si Moises ay nasa bundok na nanalangin. Sa aklat ng unang Timoteo, sinasabi ng Biblia, nais kong ang mga lalaki ay manalangin, itinaas ang mga banal na kamay. Sa Biblia, kapag itinataas mo ang iyong mga kamay, simbolo ito ng sa dasal. Hindi lang nakikinig ang Diyos kapag nakataas ang iyong mga kamay. Maaari kang lumuhod. Pero anuman ang gawin mo, natutunan ni Josue ang kapangyarihan ng panalangin. Tingnan ninyo, ang tagumpay ay unang natutukoy sa pamamagitan ng espiritual na labanan. Pero tingnan ninyo ang talatang ito. Ano ang natutunan ni Josue? Natutunan ni Josue ang kahalagahan ng pagtutulungan. Tingnan ninyo, hindi ka lang basta pwedeng manalangin, kailangan mo ring lumaban. Si Josue ang gumawa ng pisikal na pakikipaglaban. Si Moises naman ang nakipaglaban sa espiritual. Paano naman ang dalawang ito, sina Aaron at Hur? Tungkulin nilang suportahan ang mga kamay ni Moises dahil nakakapagod iyon. Sa madaling salita, marami kang matututuhan kapag sumunod ka sa Diyos. Ngunit may mga bagay na hindi mo kailanman matututuhan hanggat hindi ka sumusunod. Kaya para makabuo ng mga leader, ano ang dapat mong gawin? Turuan mo sila ng pagsunod. Sabihin ninyo, kasama ko, pagsunod. Ngayon, sunod, pananampalataya. Bakit napakahalaga ng pananampalataya? May sasabihin ako sa inyong isang bagay. Sabi sa Biblia, tayo ay namumuhay sa pananampalataya at hindi sa paningin. Napakahalaga ng pananampalataya dahil palagi kang natutuksong gamitin ang iyong pisikal na pandama kung susunod ka ba sa Diyos o hindi. Sinasabi ng Diyos, hindi. Bilang mga Kristiyano, namumuhay tayo sa pananampalataya, hindi sa paningin. Ano ang ibig niyang sabihin? Maraming bagay na ayaw mong sundin. Maraming bagay na pakiramdam mo ay walang saysay, pero kapag may ipinapagawa sa iyo ang Diyos, anong tawag doon? Pagsunod, pananampalataya, hindi ka susunod hanggat hindi mo talaga pinagkakatiwalaan ang Panginoon. Ngayon, bakit napakahalaga ng pananampalataya? Bakit ko itinuturo ito? Basahin natin lahat ito ng sabay-sabay. Sabay-sabay, handa na. Sige, kung walang pananampalataya, imposibleng malugod ang Diyos.
Naiintindihan mo ba ang ibig sabihin ng talatang ito? Kung walang pananampalataya, hindi mo kayang bigyang lugod ang Diyos. Kahit ano pa ang gawin mo. Ano ang pananampalataya? Ang lumalapit sa Diyos ay dapat manampalatayang siya'y umiiral at nagbibigay gantimpala. Kaya ang pananampalataya ay nangangahulugan na dapat kang maniwalang ang Diyos ay umiiral. Siya ay Diyos, makapangyarihan sa lahat. Pero hindi iyon sapat. Ano pa ang dapat mong paniwalaan? Na ang Diyos ay nagbibigay ng gantimpala. Naniniwala ka ba na ang Diyos ay nagbibigay ng gantimpala? Oo o hindi. Kaibigan, huwag kang palilin lang na isipin na ito ay prosperity theology. Ito ay teolohiyang biblikal. Napakahalaga ng iyong pananaw tungkol sa Diyos. Naniniwala ako sa isang mabuting Diyos. Naniniwala akong nagbibigay gantimpala ang Diyos. Hangad ko ito para sa aking mga anak. At gusto kong maunawaan ng ating mga leader na ang Diyos ay isang mabuting Diyos. Siya ay nagbibigay ng gantimpala sa mga, may kondisyon para sa mga taong naghahanap sa Kanya. Ngayon, ang tanong ko sa iyo, ano ba ang hinahanap mo? Pera ba? Kasikatan? Relasyon? Hanapin muna ang Kanyang kaharian at ang Kanyang katuwiran. Ang isang leader upang mahubog ang isang leader. Tinuturuan ko sila ng pagsunod. Tinuturuan ko sila ng pananampalataya. Ngayon, ang pananampalataya ay susubukin. Hindi lang basta-basta ang pananampalataya, may pinanghahawakan ito. Noong nakaraang mga linggo, tinalakay natin kung ano ang pinanghahawakan nito. Tandaan, ano ang pinanghahawakan ng pananampalataya? Mahalaga iyon. Ginagamit mo ang pananampalataya araw-araw. Ilan sa inyo ang nakakaalala ng larawang ito? Siguro hindi ninyo ako makikilala, pero mukha ko yan. Kapag tayo ay tumatalon, saan natin inilalagay ang ating pananampalataya? Isipin mo ang isang parachute. Ang mismong pinanghahawakan ng ating sariling pananampalataya ay ang parachute. Ilan sa inyo ang nakakaalala na ginawa ko ang bungee jump sa pangalawang pinakamataas na bungee jump sa mundo, sa Tibet? Alam niyo, itong lubid na ito, nagbibigay ako ng inspirasyon. Tinanong ko sila, saan ito gawa? Ang ganda sa New Zealand. Sige, sino ang namamahala sa kumpanyang ito ng bungee jump? Ang ganda talaga sa New Zealand. Sige, ang punto ko ay ito, laging may pinanghahawakan ang pananampalataya. Ngayon, hayaan ninyong magtanong ako, ano ang pinanghahawakan ng iyong pananampalataya ngayon? Hanggat hindi mo tinuturuan ang mga kabataan, hanggat hindi mo tinuturuan ang iba na ilagak ang kanilang pananampalataya sa Diyos, hindi sila magiging magagaling na leader. Ang mga leader, ang magagaling na leader ay may matinding pananampalataya sa isang dakilang Diyos. Kaya ito ang nangyari kay Josue. Nagsalita ang Panginoon kay Moises, nagpadala ng 12 lalaki upang manmanan ang lupain. Naalala ninyo ba ang kwentong iyon? Para sa akin, ang mga bilang kabanata, 13 at 14 ang pinakamalulungkot na kabanata. Ang dalawang pinakamalungkot na kabanata sa buong Biblia. Dahil malapit nang pumasok sa lupang pangako, sinabi ni Moises na magpadala ng mga tiktik. Siniyasat nila ang lupain at ito ang ulat nila. Bumalik sila. Napuntahan namin ang lupain na pinapuntahan mo sa amin. Boss, maganda ang lupain. Tunay ngang umaapaw ito sa gatas at pulot. Tingnan mo ang bunga. Maganda ang lupain. Tingnan mo ang 12 tiktik. Ang 10 sa kanila ay nagsabi ng ganito, 10 sa 12. Hindi laging tama ang nakararami. Gayunpaman, malalakas ang mga taong nakatira sa lupain. Hanggang dito, totoo naman. Ang mga lungsod ay napapalibutan ng pader. Totoong-totoo. Napakalalaki. Totoo iyon. Bukod pa rito, nakita namin doon ang mga lahi ni Enak. Ang mga lahi ni Anak ay kilala bilang mga higante. Doon nagmula sina Goliath at ang kanyang pamilya, mga higante sila. Okay? Napakatangkad nila. Malalaki sila. Ngayon, magpatuloy tayo sa pagbabasa. Ang mga lalaking sumama sa kanya ay nagkasundo. Nakita nila ang eksaktong parehong bagay. Pareho ang nakita ni na Josue at ng iba pa. Pero tingnan mo ang kanilang naging konklusyon.
Ang lumalakad sa pananampalataya at ang hindi lumalakad sa pananampalataya. Lahat tayo, basahin natin, hindi natin kayang labanan ang mga taong iyon. Sobrang lakas nila. Yan ang kanilang naging konklusyon. Kaya nagbigay sila ng masamang ulat sa mga anak ng Israel. Ang lupain na aming pinuntahan upang siyasatin ay isang lupain na sumisira. Pansinin ninyo, kapag wala kang pananampalataya, palalalain mo ang mga problema. Nilalamon ng lupa ang mga naninirahan doon at lahat ng taong nakita namin sa lupain ay mga taong malalaki. Tandaan ninyo kapag hindi ka lumalakad sa pananampalataya, sa mga problema ka nakatuon, sa mga hadlang ka nakatingin, at naging parang mga tipaklong kami sa aming sariling paningin. At ganun din kami sa kanilang paningin. Kita ninyo mga Ginoo at ginang, ang paraan ng iyong paghatol kapag may nakikita kang bagay ay nakabase sa iyong pananaw. Nakikita mo ba ang mga bagay mula sa pananaw ng Biblia, mula sa pananaw ng Diyos, o mula sa sarili mong ideya bilang tao? Ang kanilang naging konklusyon, hindi tayo makakapasok. Gustong-gusto ko ang kasabihang ito ni F.B. Mayor. Ang 10 espiya ay inihambing ang kanilang sarili sa mga higante. Samantalang ang dalawa, sina Josue at Caleb, ay inihambing ang mga higante sa Diyos. Ang pananampalataya ay ang kakayahang tingnan ang mga sitwasyon gamit ang lente ng karakter ng Diyos, ng mga pangako ng Diyos, ng salita ng Diyos. Ang pinagmumulan ng pananampalataya ay palaging ang karakter ng Diyos, ang kanyang mga pangako, ang kanyang salita. Paano mo tinitingnan ang mga problema ngayon? Bakit ko sinasabing ito ang pinakamalungkot na kabanata? Masdan ang pananampalataya ni Josue at mga kasama niya. Si Josue na anak ni Nun at si Caleb na anak ni Jephunneh ay nagsalita sa buong kapulungan ng mga anak ng Israel. Ang lupain na aming tinahak upang siyasatin ay isang napakabuting lupain. Kung kalulugdan tayo ng Panginoon, dadalhin niya tayo sa lupaing ito at ibibigay niya ito sa atin. Isang lupaing umaapaw sa gatas at pulot. Ngunit pansinin ninyo, binigyan niya sila ng mga negatibo. 2 negatibo. Una, huwag kayong maghimagsik laban sa Panginoon. Pangalawa, huwag kayong matakot sa mga tao. Inalis na ang kanilang proteksyon sa kanila. Basahin nating lahat ngayon. Ang Panginoon ay kasama natin. Iyan ang pananampalataya. Huwag kayong matakot sa kanila. Pero alam mo ba, tingnan mo ang mga tao, nakakabaliw ito. Nagkaisa ang buong kapulungan na dapat silang batuhin ng mga bato. Paano nga ba nangyari ang ganong bagay? Alam mo, nangyari iyon dahil sa kawalan ng pananampalataya. Kung hindi ka lalakad sa pananampalataya, makakagawa ka ng maraming bagay na kabaliwan. Hindi ka susunod. Gagawa ka ng mga bagay na walang katwiran sa paningin ng Diyos. Kaya tinatawag ko itong pinakamalungkot na kabanata. Dapat mong maunawaan, nakawala sila mula sa Ehipto. Sila ay mga alipin noon. At ngayon, malapit na silang pumasok sa lupang pangako. Sinabi sa kanila ng Diyos, iniligtas ko kayo mula sa Ehipto. Saksi kayo sa aking kapangyarihan, ang paghati ko sa dagat na pula, ang pagpapakain at pagtatagumpay ninyo. At ngayon, sasamahan ko kayo. Tara, pasukin natin ang lupang pangako. Ano ang ginawa nila? Ang kawalan ng paniniwala, kakulangan ng pananampalataya ay hindi dapat ituring na maliit na bagay. Hindi ito maliit na bagay. Ang kawalan ng paniniwala ay isang napakabigat na kasalanan. Alam mo kung bakit? Ito ay isang bagay na gusto kong basahin mo. May mga kahihinatnan kapag hindi ka kumilos sa pananampalataya dahil sa kawalan ng paniniwala, dahil sa pagsuway, basahin nating lahat. Hanggang kailan? Dapat ko pa bang tiisin ang masamang kongregasyong ito na laging nagrereklamo laban sa akin? Narinig ko ang mga reklamo na ginagawa nila laban sa akin. Kita mo ang kakulangan ng pananampalataya ay palaging nauuwi sa pagrereklamo at pagmamaktol. Paano malalamang ikay lalaki o babae ng pananampalataya? Tatanungin ko ang pamilya mo, ikaw ba ay laging may reklamo? Kung palagi kang nagrereklamo, ibig sabihin kulang ka sa pananampalataya, hindi mo alam kung paano magpasalamat.
Sa gitna ng problema, hindi mo masabi, Panginoon, salamat po, hawak mo ang lahat, may mabuti kang plano para sa akin. Dahil palagi kang nagrereklamo, palaging may hinaing. Ganyan na ganyan ang ugali ng mga taong ito. Ngayon, hayaan mong tanungin kita, pwede mo bang tanungin ang katabi mo, ikaw ba ay reklamador o mahilig magmaktol? Paano mo sinagot? Hindi, huwag kayong tumakbo, huwag kayong magtuturo sa isa't isa. Nagtatanong lang ako, ngayon tanungin mo ang sarili mo, ikaw ba ay taong laging nagpapasalamat? O ikaw ba ay reklamador? Bakit ito ang pinakamalungkot na kabanata? Tingnan mo, dahil sa kanilang kawalan ng pananampalataya, sila ay nagrereklamo, sila ay nagmamaktol. Tuwing ikaw ay nagrereklamo at nagmamaktol, laban ito sa Diyos. Uulitin ko, hindi ka nagrereklamo laban sa mga tao. Kapag nagrereklamo ka laban sa mga miyembro ng pamilya mo, sa huli, laban ito sa Diyos. Kaya sinasabi ng Diyos, sila ay nagrereklamo, hindi laban sa iyo, Moises. Sila ay nagrereklamo, laban sa akin. Akala mo ba natutuwa ang Diyos? Ang inyong mga bangkay ay mabubuwal sa ilang na ito ayon sa inyong kabuuang bilang. Mula 20 taong gulang pataas, kayong lahat na nagreklamo laban sa akin. Sa madaling salita, sinumang 20 taong gulang pataas, lahat sila ay namatay sa ilang. Wala ni isa sa kanila ang nakapasok sa lupang pangako. Iyan ang dahilan kung bakit tinawag ko itong pinakamalungkot na kabanata. Nandyan na ang lupang pangako. Ngunit dahil sa kawalan ng pananampalataya, wala ni isa sa inyo ang makakapasok sa lupang pangako maliban kina Josue at Caleb at yaong mga wala pang 20 taong gulang. Tiyak na hindi kayo makakapasok sa lupaing ipinangako kong ipagkakaloob sa inyo maliban kay Caleb na anak ni Jepune at Josue na anak ni Nun. At ganun nga. Kaibigan, paano ka ba magpapaunlad ng mga leader? Ang una ay ang pagsunod. Ngunit magiging mahirap ang pagsunod kung hindi mo sila tuturuan ng pananampalataya. Sunod naman ay ang katapangan. Bakit nga ba mahalaga ang pagkakaroon ng tapang? Hayaan ninyong bigyan ko kayo ng definisyon ng tapang. Sige, ang tapang ay hindi kawalan ng takot. Basahin ng lahat. Ito ay ang panloob na lakas upang gawin ang tama. Ito ay isang desisyon na kumilos sa pananampalataya kahit may takot. Ito ay pagtitiwala sa katapatan at kapangyarihan ng Diyos at ang pag-iwan ng mga kahihinatnan sa Kanya. Ang totoo, tayong lahat ay may mga takot. Walang masama sa matakot, pero huwag kang manatili sa takot. Ngayon, si Josue, kailangan niya ng tapang. Basahin natin ito ng sabay-sabay. Patay na si Moises, kaya tumawid ka sa Jordan kasama ang buong bayan patungo sa lupang ibinibigay ko sa Israel. Alam ng Diyos na natatakot si Josue. Ngayon tungkulin na niya. Binigyan siya ng Diyos ng misyon. Ihatid ang mga tao sa lupang pangako. Binigyan ng Diyos si Josue ng pangako, mga pangako. Basahin ng lahat. Bawat lugar na tatapakan ng iyong mga paa, ibinigay ko na sa iyo. Basahin ng lahat ngayon. Walang sino mang tao ang makakatayo laban sa iyo sa lahat ng araw ng iyong buhay. Basahin ng lahat. Kung paanong ako'y sumama kay Moises, sasamahan din kita. Hindi kita bibiguin o iiwan. Ipinangako ng Diyos kay Josue ang tagumpay. Ipinangako ng Diyos kay Josue, sasamahan kita. Hindi kita bibiguin, hindi kita iiwan. Basahin ng lahat ang susunod na talata. Magpakatatag at magpakatapang ka. Ibibigay mo ito, mana ng tao. Pansinin ninyo, magpakatatag, magpakatapang. Paano ka magde-develop ng mga leader? Una, pagsunod. Pangalawa, pananampalataya. Ang pangatlo ay tapang. Paano mo nga ba talaga mapapalakas ang iyong tapang? Unawain ang mga pangako ng Diyos, ang kanyang salita. Tingnan ninyo, simpleng formula. Ang aklat ng kautosang ito ay huwag mong aalisin sa iyong bibig. Basahin ng lahat. Pagbulay-bulayan mo ito araw at gabi upang maging maingat ka sa pagsunod sa lahat ng nakasulat dito. At pagkatapos, gagawin mong masagana ang iyong lakad at saka ka magtatagumpay. Mga Ginoo at ginang, ilan sa inyo ang nagbabasa ng Biblia araw-araw? Itaas ang mga kamay. Salamat po. Parami ng parami ang mga tao. Ilan sa inyo ang nakabasa na ng buong Biblia? Taas ang inyong mga kamay.
Mga Ginoo at Ginang, kung naniniwala kayong ang Biblia ay salita ng Diyos, ano ang pumipigil sa inyo? Sa pagbasa ng buong Biblia, sasabihin ko sa inyo, si Satanas. Ayaw ni Satanas na basahin ninyo ang Biblia. Dahil kapag nalaman mo kung sino ang Diyos mula sa Biblia, malalaman mo ang kanyang mga pangako at ikaw ay magiging ibang tao. At iyan ang dahilan kung bakit hindi ka kayang baguhin ng relihiyon. Ito ay salita ng Diyos. Basahin ng lahat ito. Handa na? Sige. Huwag kang matakot o manghina. Ano nga ba ang utos ng ating Diyos? Maging matatag tayo. Dapat maging matapang. Tunay na kamangha-mangha ang bagay na ito. Si Josue ay naging matapang. Ngunit narito ang isang halimbawa. Sinabi ng Panginoon kay Josue, ibinigay ko na sa iyong mga kamay ang Jericho, kasama ang hari nito at ang matatapang nitong mandirigma. Pansinin ninyo. Sinabi ng Diyos kay Josue, ang unang hadlang sa pagpasok sa lupang pangako ay ang lungsod ng Jericho. Kaya't sinabi ng Diyos, sakupin mo ang lungsod. Paano ko masasakop ang lungsod? Binigyan ng Diyos si Josue ng plano, iikot kayo sa paligid ng lungsod, lahat ng mga mandirigma ay iikot ng isang beses. Gagawin ninyo ito sa loob ng 6 na araw. Sa ika-7 araw, iikot kayo sa paligid ng lungsod ng 7 beses. At sa pagitan nito, ang mga pari ay magdadala ng 7 trumpeta. At kapag narinig ninyo ang tunog ng trumpeta, ang lahat ng tao ay sisigaw ng malakas. At ang pader ng lungsod ay babagsak ng patag at ang mga tao ay aakyat, bawat isa ay diretso sa unahan. Kaya't ito ang pinakakamangha-manghang plano ng labanan. Nakakabaliw ito. Kaibigan, kapag may digmaan, paano mo masusakop ang isang lungsod? Ano ang gagamitin mo? Battering ram? Siguro gagawa ka ng mga tore para sa pagsalakay? Oo o hindi. Ano ang plano ng labanan? Sinabi ng Diyos kay Josue, simple lamang, umikot kayo sa lungsod. Ilang araw kaya ito? Hindi, 7 araw. Sa ika-7 araw, ilang beses kayong iikot? 7. At pagkatapos ng 7 araw, ano ang mangyayari? Kailangan ninyong sumigaw. Ngayon, isipin mo lang. Alam mo, iniisip ko, kung ako si Josue at umiikot ako sa paligid ng lungsod, alam mo ba kung anong ginagawa ng mga tao roon? Sinasabi nilang baliw sila. Ano bang ginagawa nila? Kaibigan, ang tapang ay ang kahandaang sumugal. Takot tayong pagtawanan ng iba. Alam mo ba ang ginawa ni Josue? Sinunod niya ang Diyos. Kailan bumagsak ang pader? Sa ika-6 na araw ba? Kailan ba mangyayari iyon? Sabi mo ba ay 7? Pwede bang malaman kung kailan? At ilang beses na ba silang umikot? Alam mo, kung ako si Josue, sa ika-7 araw, titingnan ko kung may bitak na ang pader, walang bitak. Kaibigan, pero sa huli, sa ika-7 araw, 7 beses silang umikot, walang bitak, pero nang sumigaw sila, wow, parang Chinese kung fu ito. Anong nangyari sa pader? Bumagsak ang pader, kaibigan ko. Kamangha-mangha ba ang Diyos? Iyan, kaibigan, ang tinatawag na tapang. Sabi sa Biblia, dahil sa pananampalataya, bumagsak ang pader ng Jericho. Kaibigan, gusto ko kayong lahat, lalo na kayong mga kabataan, na magkaroon ng tapang na magsabi ng katotohanan ng may pagmamahal. Amen? At panghuli, tandaan ninyo, hindi lang dapat may pananampalataya kayo, hindi lang dapat may tapang, dapat mamuhay kayo ng isang buhay na itinalaga sa Diyos. Ano ang buhay na itinalaga sa Diyos? Ang tunay na tapang ay hindi sumusuko. Kita mo, naranasan ni Josue ang isang malaking kabiguan. Pagkatapos bumagsak ang mga pader ng Jericho, nagulat at nabigla si Josue sa nangyari. Sa susunod na lungsod, natalo sila. Pero kita mo, ang tapang ang tutulong sa'yo na patuloy na gawin ang tama. Alam mo, si Josue ay nanalangin, Panginoon, ano ang nangyari? Bakit kami nabigo? Bakit mo dinala ang mga taong ito rito?
para ba payagan kaming matalo? Ipapaliwanag ko sa inyo kung ano ang ibig sabihin ng pagtatalaga. Ang salitang pagtatalaga ay nangangahulugang itabi, ialay, italaga, isuko ng buo ang iyong buhay sa Diyos, isuko ang iyong mga kabiguan, mga sugat ng nakaraan, kahihiyan, lahat, isuko mo ang lahat sa Diyos. Alam mo, sa gitna ng kabiguan, gusto kong maging matapang ka. Huwag kang susuko. Sinabi ng Panginoon kay Josue, nagkasala ang Israel. Kaya't ang mga anak ng Israel ay hindi makakatayo laban sa kanilang mga kaaway. Tumayo ka, basahin ng lahat. Italaga ninyo ang mga tao, italaga ninyo ang inyong mga sarili, inutusan silang itabi o italaga. Paano mo itatalaga ang iyong sarili? Basahin ng lahat. Hindi kayo makakatayo laban sa inyong mga kaaway hanggat hindi ninyo inaalis ang mga bagay na ipinagbabawal mula sa inyong kalagitnaan. Sa madaling salita, kung may itinatago ka, may pinanghahawakan ka na hindi kalugod-lugod sa Diyos, sinasabi ng Diyos, hindi mo kayang tumayo laban sa iyong mga kaaway. Hindi ka magtatagumpay. Tiyak na mabibigo ka. Dapat kang magtalaga. Kita mo, ang pagtatalaga ay ang pagsuko ng lahat. Ngayon, hindi ko alam kung ano iyon sa iyong buhay. Ano man ang hinihingi ng Diyos sa iyo ngayon, isuko mo ito, italaga mo, at ibalik mo sa Diyos. And now, ano nga ba ang bagay na iyon? Isa ba itong relasyon? Pera ba ito? Hindi pagpapatawad ba ito? Kapaitan ba ito? Hindi ko alam ang tungkol sa iyong moral na buhay. Hindi ko alam ang ginagawa mo ng pribado, pero sinasabi sa iyo ng Diyos, italaga mo ang mga tao, italaga mo ang iyong sarili. Hindi ka makakatayo sa harap ng iyong kaaway hanggat hindi mo itinatatalaga ang iyong sarili. Kaibigan ko, sinabi ni Josue sa mga tao, ito ay bago pa mangyari ang pangyayaring ito. Ang sinusubukan kong ibahagi sa iyo, ito ay panghabang buhay. Dapat kang magtalaga araw-araw. Magtalaga kayo sapagkat bukas gagawa ang Panginoon ng mga himala sa inyo. Sinabi ng Diyos kay Josue, magtalaga ka. Alam mo, kapag itinalaga mo ang iyong buhay sa Diyos, kung mamumuhay ka sa pagsunod, pananampalataya, tapang at pagtatalaga, alam mo ba kung ano ang mararanasan mo sa dulo ng iyong buhay? Dakila ang mga gawa ng Diyos. Tatahak na ako sa landas ng lahat sa mundo. Alam ninyo sa inyong mga puso, sa inyong mga kaluluwa, na wala ni isang salita sa lahat ng mabubuting salita na sinabi ng Panginoon ninyong Diyos tungkol sa inyo ang nabigo. Ang lahat ay natupad para sa inyo, walang nabigo sa mga ito. Alam mo ba ang mararanasan mo? Mararanasan mo ang katapatan ng Diyos. Matagal ko nang sinusundan si Jesus sa loob ng maraming taon. Habang ako'y lumilingon sa nakaraan, mahigit 50 taon na akong naglilingkod sa Panginoon. Alam mo ba, wala akong pinagsisisihan. Patuloy akong maglilingkod sa Diyos dahil wala ni isa sa mga pangako ng Diyos ang nabigo. Tapat ang Diyos. At sinasabi sa atin ng Biblia, sa pagtatapos ng buhay ni Josue, tingnan ninyo ang kanyang buhay na itinalaga sa Diyos. Sinabi niya, kung sa tingin ninyo ay hindi ka nais-nais na maglingkod sa Panginoon, pumili kayo ngayon kung sino ang paglilingkuran ninyo. Kita mo, ang pagtatalaga ay isang pagpili. Ngayon, hinihiling sa iyo ng Diyos na pumili. Sino ang paglilingkuran mo? Tingnan mo ako, lagi kang naglilingkod sa isang bagay. Lagi kang naglilingkod sa isang tao. Maaring pera, mga ari-arian mo, mga anak mo, sarili mong layunin, pero may pinaglilingkuran ka o may pinaglilingkuran kang tao, lahat tayo'y may Diyos-Diyosan, ano man ang sa iyo. Ngayon, sa pagtatapos ng buhay ni Josue, sa edad na mahigit 100, ito ang sinabi niya sa kanyang mga tao. Ang galing. Alam mo ba ang sabi niya? Basahin nating lahat ito ng sabay-sabay. Pumili kayo ngayon kung sino nga ba talaga ang paglilingkuran ninyo. Maging ang mga Diyos na pinaglingkuran ng inyong mga ninuno na nasa kabila ng ilog o ang mga Diyos ng mga Amoryo na ang lupain ay inyong tinitirhan. Sino ang pinaglilingkuran ninyo ngayon? Pero tingnan ninyo ang sinasabi niya. Basahin ng lahat.
Ngunit para sa akin at sa aking sambahayan, kami ay maglilingkod sa Panginoon. Hindi ko alam sa inyo. Marami sa inyo ang maaring magsabi para sa akin. Pero paano ang inyong sambahayan? Totoo mo bang masasabi para sa akin at sa aking pamilya, kami ay maglilingkod sa Panginoon? Yang ilan sa inyo ay hindi kayang sabihin ang aking sambahayan. Napabayaan ninyong turuan ang sarili ninyong pamilya. Hinahamon ko kayong lahat, simula ngayon. Simulan ninyong isipin ang mga tao sa paligid ninyo. Maging mabuting halimbawa. Sumunod, maging mabuting halimbawa ng pananampalataya. Maging mabuting halimbawa ng tapang gawin ang tama. Binabalaan ko kayo, nakakatakot ngayon ang magsalita ng katotohanan ng may pag-ibig. May mga taong magka-cancel sa iyo. May mga taong pupuna sa iyo. Mga Ginoo at Ginang, patuloy tayong sumunod sa Panginoon nang may tapang at mamuhay ng isang buhay na itinalaga sa Kanya. Sa Diyos ang lahat ng kaluwalhatian. Yumuko tayo ng ating mga ulo. Gusto kong itanong ninyo sa inyong sarili ngayon, talaga bang lubos mo na italaga ang iyong sarili sa Panginoon? Kung hindi mo pa naihandog ang iyong buhay sa Kanya, kung may pinipigilan ka pa, nais kong isuko mo iyon sa Panginoon. Kung may gusto kang ipagdasal ngayon, itaas mo ang iyong kamay. Magaling, marami sa inyo, ipagdarasal ko kayo na isusuko ninyo ang anumang hindi kalugod-lugod sa Diyos. Maaring ito ay isang makasalanang relasyon. Maaring ito ay negosyong hindi marangal sa Diyos. Isusuko mo ba ito? Itaas ang kamay, purihin ang Diyos. Meron pa ba? Sige. Kayong lahat, kailangan ninyong isuko ang isang bagay sa Panginoon, anuman yon, sa pagitan ninyo at ng Diyos. Gusto ko kayong ipagdasal. Nasaan man kayo, tumayo kayo. Ngayon na, tumayo kayo. Sa pagitan mo at ng Panginoon, kailangan mong isuko ang isang bagay. Meron pa ba? Purihin ang Diyos. Marami sa inyo. Hindi ito para sa tao, kundi sa pagitan nyo ng Diyos. Ang ilan sa inyo'y puno ng sarili. Nakatuon ka sa sarili mo. Hindi mo pa isinusuko ang iyong kayabangan, ang iyong ego. Marahil sa ilan sa inyo, ito ay ang inyong dating relihiyon. Anuman iyon o ang pagmamahal mo sa pera, kailangan mong isuko iyon. Sinasabi ng Diyos na hindi mo kailanman mahaharap ang iyong mga kaaway hanggat hindi mo isinusuko ang lahat. Ama, Diyos sa langit, ngayon ay ipinagdarasal ko ang grupong ito ng mga kalalakihan at kababaihan na sumusuko anuman ang bagay na iyon sa kanilang buhay. Panginoong Jesus, maaari mo bang iparamdam mo sa kanila na kung kami ay susuko, kung ilalaan namin ang aming mga buhay, ikaw ay higit pa sa handa, higit pa sa masaya na tanggapin ang aming pagsisisi. Higit pa sa masaya na pagpalain kami dahil ito ang iyong puso, ito ang iyong layunin na maranasan ng iyong mga anak ang pinakamamabuti mula sa iyo. Ngunit madalas, kami mismo ang pumipigil sa iyong pinakamabuti dahil sa aming pagsuway, dahil sa aming pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Panginoong Jesus, dalangin ko ang lahat ng narito. Sabayan ninyo ako sa panalangin ito. Mahal na Panginoong Jesus, narito po ako sa iyong harapan. Buong puso kong isinusuko ang lahat-lahat sa iyo. Salamat. Ang gayon pa, ilalaan ko ang aking buhay. Lilingkod ako sa iyo sa ngalan ni Jesus. Dalangin namin. Amen. Pagpalain kayo.